Nay, parang gusto ko ng magmadre. Kasi sabi ko, ang gusto kong mapalapit lalo sa Diyos kung ako'y magmamadre. Nung umanib yung aking pangalawang kapatid sa iglesia, Doon nga, nagalit ako sa kanya. Talagang yun ang inusik ko na, bakit ikaw nag-iiglesia? Iglesia ni Manalo yan. Sinasabi nila na sila lang daw ang maliligtas. bigla siyang nag-iglesia. Di ba parang nakakataka lang? Hindi magandang reliyon o kaya ang pananaw ko dyan napakababa. Hindi naman yan makakabuti sa atin. Pinayayaman mo lang ang iglesia, si Manalo. Bakit? Bakit lang siya nag-iglesia? Hindi naman niya sumasampalataya sa Diyos, wala naman yan Diyos. Kami po sa aming pamilya ay talagang nabibilang sa mahirap na pamilya. Kami ay 7 magkakapatid. Kami dito nakatira sa isang baryo, sa Alfonso. Noong maliliit po kami talagang naranasan po namin hirap ng buhay. Wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling lupa. Dahil noon po, bihira po magkaroon ng trabaho ang tatay ko. Ang akin pong nanay ay nangangapi lang o kaya nag-aani para lang po kami ay may maisustento po sa aming pang-araw-araw na buhay. Taon-taon ng pagitan, so pagdating sa pag-aaral, nagkakasabay-sabay kami. Yung pinagkakasya lang ng magulang namin, yung kinikita niya, kaya talagang hirap kami sa aming mga pag-aaral noon. Natatandaan ko ang tatay, sinasabi niya sa amin noon na kami ay walang pera dahil nga may sakit ng tatay ko eh. 7 years old pa lang ako, talaga may sakit na siya eh. Sinasabi niya sa amin na kailangan maigapang namin kayo sa inyong pag-aaral kahit high school man lang, yun ang pangarap niya. Para naman hindi daw kami maging kaawa-awa. Sa susunod na panahon, makakuha kami ng trabaho. Then yung college, kami na ang bahalang magsuporta sa aming mga sarili-sarili. Sabi ng tatay, kailangan namin ng magtulong-tulong at edukasyon ang susi sa kapag tatagumpay ang aming mga pangarap. Kaya ang nasa isip namin magkakapatid, magtulong-tulong kami upang sa ganon ay makabit namin na aming hinahangad sa buhay. Dahil po sa hirap ng buhay, kami po ay nakakatulong, maging yung iba kong kapatid, sa pangunguha ng kape. Nakaranas po kami, dahil wala nga po kami pambili, yung kaunting lugaw ay pinaghahatian po namin 7 magkakapatid. Hinahangad ko lang sa amin, pamilya, ay yung kami makaahon sa kahirapan. Sapagkat kami talaga ay nagsusumikap lang noon para maabot namin ang aming mga pangarap. Mula sa panganay hanggang sa bunso, wala kaming masasabing hindi kami lahat nagtiis. Lahat kami nagtiis. Namulat po kami sa pagiging debotong Katoliko. Talagang sumasampalataya kami sa aral ng mga Katoliko noong araw. Marami kaming mga aral sa Katoliko. Talagang aming tinutupad, aming sinusunod. Ako ay naging isang kantora sa aming simbahan noon. Umaawit kami sa koro ng simbahan ng Katoliko. At pagka-araw ng yung simbang gabi, talagang kinukumpleto namin yun. Ako ay isang miyembro din ng Legion of Mary. Ang aking participation doon ay magbigay ng isang mga drama na aming isinasagawa sa Plaza ng Alfonso.
linggo-linggo, obligado po kaming pumunta doon para isagawa namin yung aming pagsamba sa kay Mama Mary. Naniniwala na ako, ito na nga ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Kaya hanggang siguro ako mamatay, ay ito na yon, dito na. Kaya nung kinausap ko yung mother ko, sabi ko, Nay, parang gusto ko ng magmadre. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, ang gusto kong mapalapit lalo sa Diyos kung ako'y magmamadre. Yun ang sabi ko. Sa Alfonso, napakaraming pamahiin noon sa Katoliko na dapat naming sundin nung kami mga Iglesia Katolika pa. Bawal kaming kumain ng karne pag Biyernes. Hindi kami dapat pumunta o maligo kung pag Biyernes Santo. Bawal kang humawak ng matatalim na bagay. Sinasabi ng aking mga magulang noon na patay daw ang Diyos. Bawal kaming mangape. Lahat ng gawain ay pinagbabawal kapag mga mahal na araw. Tumatak din po sa utak ko, bakit kaya laging wag? Bakit may mga pamahiin na dapat namin sundin? Kahit hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nun. Naniniwala kami sa mga anting-anting kasi nakapapanood namin pag piyesta sa Alfonso, Cavite ay nakikita namin sumasayaw sa apoy yung mga may agimat di umano. Yun po yung sanghiyang, yun po yung kultura talaga dito sa Alfonso na talagang pinaniniwalaan ng mga tao. Yung nagsasayaw sa apoy. Bilang Katoliko, ay siyempre, pag may sakit kami, hindi naman kami kaagad sa doktor pumupunta. Dahil po sa hirap ng buhay, hindi po kami makaiiwas na pumunta po diyan sa mga albularyo. Kasi yun ang paniniwala namin na may magagawa silang tulong para sa amin. Kagaya po ng kung may sakit kami, pwede kaming sumangguni sa albularyo at kami ay gagaling. Kasi naniniwala po ang nanay ko sa mga albularyo. Nagpahanap pa nga siya ng mabisang manggagamot. Yung pinakamagaling pa nga ang pinahanap niya. Pangyayari po, hindi naman po bumalik. Bata pa po ako'y namasukan na at nakupagsapalaran na sa Maynila. Naghanap ako ng sarili kong kabubuhay para mabuhay ang aming mga kapatid. Tapos, nung mapunta ako ng Maynila, kinuha ko sila. Bali 3 kaming magkakapatid. Lumipat kami ng Mandaluyong. Ako kasi mahilig mag-aral. Talagang gusto kong makatapos ng pag-aaral. Kaya tinulungan nila akong makapag-aral. Lumipat kami ng Mandaluyong. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng trabaho. Kaya doon ako nakapagtrabaho. Doon sa tinitirahan ko, meron, di ko alam, na may iglesia pala doon sa boarding house na dinudoktrinahan. Inanyayahan ako nung, sabi niya, makinig ka lang sa doktrina ng iglesia. Pinaunlakan ko naman siya dahil doon nga mismo sa boarding house, ginagawa yung doktrina. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, tingnan ko nga kung makakasagot ng tama itong ministrong nagdudoktrina sa akin. Sa lublob ko lang yon, tinanong ko siya. Marami akong tanong sa kanya tungkol sa Biblia. Sino ang tunay na Diyos? Sabi ko sa kanya, sino ho baka ako ang tunay na Diyos? Bakit kayo naniniwala ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos? Sabi kong ganon. May times kasi nung ako'y bata pa ako, ay meron kaming religion. Obligado kaming mag-attend ng religion. Wala naman silang itinuturo sa amin tungkol sa Biblia . Ang sinasabi lang nila, mabuti ang maging Kristiyano, yun lang. Pero hindi sila nagbabasa ng tungkol sa Biblia, sa religion na subject na yon. Nag-iisip ako, sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, binabasa sa Biblia na talata by talata. Marami siyang itinuro sa akin tungkol doon. Tapos, nagtuloy-tuloy na yung pakikinig ko sa doktrina. Hanggang sa isang leksyon na tumatak talaga sa akin, yung tungkol doon sa aral ng demonyo. Pagbabawal sa pag-aasawa at saka yung pagbabawal sa pagkain ng karne. Kasi Katoliko ako noon ganyan, bakit ipinagbabawal yung
pagkain ng karne, samantalang hindi naman pala ipinagbabawal sa Biblia ang tungkol sa pagkain ng karne. Yung akin palang pinaniniwalaan noon ay wala pala talaga sa Biblia. Masakit po sa akin yun, pero yun po ang katotohanan, yun po ang nakasulat sa Biblia. Nung umanib yung aking pangalawang kapatid sa iglesia, Doon nga, nagalit ako sa kanya. Talagang yun ang inusik ko na, bakit ikaw nag-iiglesia? Iglesia ni Manalo yan, sabi kong ganon. Sinasabi nila na sila lang daw ang maliligtas. bigla siyang nag-iglesia. Di ba parang nakakataka lang? Ay, ano yan, hindi magandang reliyon o kaya ang pananaw ko dyan napakababa. Hindi naman yan makakabuti sa atin. Bakit? Bakit lang siya nag-iglesia? Hindi naman niya sumasampalataya sa Diyos, wala naman yan Diyos. Akala nila kasi wala ako sa tamang landas, kaya ganun ang sinasabi nila sa akin, na mali yung aking pinuntahan, hindi tama yung aking ginagawa. Nagtaka rin ako bakit gano'n na lang ang kanyang pagkagusto na pumasok sa iglesia ni Cristo. Nung nalaman ko na nag-iglesia siya, ang ginawa ko sa kapatid ko, nung inuusig ko siya, pinalayas ko talaga siya sa bahay. Kasi ako ang nagsusuporta sa kanya. Halos hindi ko na siya rin gustong makita pa. Hindi ko na po iniintindi yun. Ayokong ang Diyos ang mismo ang magalit sa akin. Ayokong mawala sa iglesia. Kasi nando na yung alam kong nasa tama na ako eh. Alam kong ito talaga ang tunay na iglesia ang iniligtas ng Diyos. Kasi yun talaga ang gusto ko, yung ako'y maligtas. Yun ang una-una ko kasing purpose. Kaya ako'y nag-iglesia ni Cristo. Pag umuwi po ako sa amin, kaharap ko yung mga kapatid ko, magulang ko, ang ikinikwento ko po sa kanila ay tungkol sa magagandang na nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo po, nagulat kami. Binalita niya po sa amin na siya ay isa ng Iglesia ni Cristo. Nagagalit ang tatay ko. Ayaw niya sanang mag-iglesia yung kapatid ko. Nagalit ako sa kanya. Ayoko po kasing magkakaiba-iba kami. Sinumbatan ko siya. Nasabi ko sa kanya, bakit ka naman umanib dyan? At baka mamaya, hindi na niya kami masuportahan. At doon na lang siya mag-focus sa kanyang relihiyon. Yung tatay ko, ang galit na galit. Basta tahimik lang ako, ipinakikita ko kasi na ako'y Iglesia ni Cristo, hindi ko siya dapat sinasagot. Hindi ko siya dapat lapastanganin kasi magulang ko siya. Kaya hindi na lang ako kumikibo. Kasi yung tatay ko kasi, siyempre, pamilyar nga siya doon sa mga iglesia kasi Manileño ang tatay ko taga-Tondo. Ang tatay ko ay ayaw talaga sa iglesia kasi nga personal na daw nakita ang Ka Felix Manalo. Sabi ng tatay ko, wag na wag kang aanib dyan kasi yan ay kay Manalo lang. Kilala ko yan. Malapit sa kanila yung bahay. Naging bahay ni Ka Felix Manalo. So nakikita na ang mga iglesia ni Cristo talagang mahihirap lang. Meron tayong tinatawag na parang colonial mentality na kapag ka dito lang sa Pilipinas ay hindi natin masyadong pinapansin. Nung si Ka Aida po ay napaloob na sa iglesia ni Cristo ay naging malayo na ang loob namin sa kanya, lalo na kung dumarating yung Pasko sa Catholic. Kaya nung kami nagkakasama-sama pag umuwi ng probinsya ay madalo siya sa amin kasi ang kanyang punto ay doon sa Iglesia ni Cristo na hindi naman naniniwala sa Pasko. Kami naman ay nanatili na nagse-celebrate ng Pasko ng Katoliko. Palibasa, alam niya ng Iglesia ako ni Cristo. Ang gagawin niya po, bibilan niya ako ng ulam, dinuguan pa. Alam naman po niyang hindi ako kumakain ng
dinuguan. Hindi ko po itinuring na pag-uusig nila sa akin. Itinuring ko na yun ay parang challenge para sa akin. Nung nakita ko po na gusto pa rin niyang magpatuloy, hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Parang na-curious din ako na ano ba talaga ang nagustuhan nito sa Iglesia ni Cristo. Nung ako po ay babautismuhan sa iglesia, ang talagang gusto ko, pati magulang ko, pati mga kapatid ko, makasama ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya, kumausap ako ng ibang kapatid, na sabi ko, puntahan niyo yung aking mga kapatid para sila ay makasama ko rin sa Iglesia ni Cristo. Noon, napunta ako ng Maynila, meron na nag-aakay sa akin po ng aking landlady. Hindi ako napayag at ayoko. Kasi nga ang trabaho ko ay panggabi. Sa kalaunan, pinagbigyan ko rin siya. Naintindihan ko na maganda pala ang iglesia. Nung malaman niyang lumabas ako at inaakay na ako ng aming landlady, natuwa na siya dahil sa papadoktrina na ako. Nagkataon naman na yung panganay namin ay isinama ako doon sa boarding house. Ngayon, sabi niya sa akin, sumama ka doon, makinig ka lang. Kahit ayaw mo, basta makinig ka lang. May kinasangkapan ang kapatid ko na ako ay anyayahan doon sa lokal ng Highway Hills. Nagpapa-unlock naman ako. Nakatawag pansin po sa akin yung pagtuturo nila na puro sa Biblia lang at walang sariling pagpapaliwanag. Yun po ang nakatawag pansin sa akin na bakit nakakapagturo sila na sa Biblia nang gagaling. Pag uwi ko sa bahay ay tinignan ko sa Biblia yung mga talata na aking nakuha at napatunayan ko na ang kapatid na Felix Manalo ang sugo sa mga huling araw. May kapatid pa rin akong isang lalaki na napaka number 1 din mang uusig yun. Bakit siya nagpapadoktrina na? Kaya parang ako, nainganyo rin ako sa kanya na pag sinasabi niya sa akin, makinig ka lang sa iglesia. Pinagbigyan ko. Sige, sama ako. Hindi ko nga akalain na marami akong natututunan na dati naman binabaliwala ko lang. Bakit ako walang Pasko? Yan ang unang usap ko kasi sa kapatid ko Bakit walang Pasko? Ngayon nung napakinggan ko sa Iglesia ni Cristo, yung mga tanong ko noon parang unti-unting nasasagot. Mula sa aming panganay, yung pangalawa, pangatlo, at yung pang-apat nag-iglesia na rin po. Nung umuwi po kami ng probinsya, nung kami Iglesia na ni Cristo, ay kinumbisi po namin yung aming mga magulang at ang aming mga kapatid na magpadoktrina doon sa Alfonso, Cavite. Ang nanay ko noon, katolikong sarado talaga yon. Ang isang dahilan kung bakit ayaw ng nanay kong mag-iglesia ay dahil sa naniniwala siya doon sa mga pamahiin pa, naniniwala siya sa mga albularyo, kaya parang mahirap pa siyang maakay. Pero isang araw po, yung akin pong isang kapatid na pangalawang sa panganay, kinausap po niya yung mga may tungkulin na kami ay puntahan. Ayaw na nanay na sa amin isasagawa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ayaw humarap ng aking mga magulang sa mga nagbimisyon na yan. Siyempre po, kasama na rin po kami, hindi kami naharap. Kahit na ano pa sabihin na hindi maganda ng tatay ko na pare-parehas lang naman na relihiyon, pumupunta pa rin sila, wala yung absent. Yung mga ministro, ilang ministro yung nagdaan, laging nasa amin yan. Masigasig po sila. Talaga pong araw-araw. Nung ang nanay ay umayag na may makinig sa amin, sa pakiusap na rin ng aking mga kapatid. Kami naman po, dahil ayaw ko rin naman po makinig, pumupunta po ako sa kusina. Tinatakbuhan ko nga yung sinasabi nilang doktrina. Tanda ko yan, pinapapasok pa niya yan sa bahay at pinakakain. Wag lang kokontrahin yung kanyang
pamahiin. Napakarami niya kasing pamahiin eh. Matamang pasinin ko, wala naman siyang nahawakang iba kundi Biblia. Kaya sinasadyang laksan, mapakinggan namin kung ano yung aral na kanyang binabasa mula sa Biblia. Dahil nga, alam na kami ay nasa kusina. Noon ako makaroon ng aral ng Iglesia ni Cristo, iba nga naman sa tinuturo sa amin. Tapos yung tatay ko ang ayaw talagang makinig. Naandun lang yun, nakahiga lang yun sa papat. Sa tinagal-tagal po, nakita po namin ang kanilang pagtsatsaga. Sumama na rin po ako doon sa mga pagdodoktrina. Ang unang-una ko napasin, sabi ng tatay ko, Sabi niya, ayaw daw niya sa iglesia, pero yung pala nakikinig. nung sumunod na punta, lumabas yung tatay ko at tinanong nga kung ano yung talagang hula sa Biblia tungkol kay Felix Manalo. Sige nga, patunayan niyo sa akin kung paano yan naging sugo. So, bumasa ng ilang talata ng pagpapatunay na si Felix Manalo nga ay sugo sa huling araw. Marami siya kasing nadinig na aral na doon talaga siya sumanga. Mga aral sa Biblia tungkol sa hula kay kapatid na Felix Manalo, yun ang nakapagpahikayat sa kanya na siya ay magpadoktrina. Talagang hangang-hanga siya doon. Yun na yung nagsimula. Nakaunawa ang tatay ko. Inawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabi. Bagay na iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan. Kami lang talaga ang unang sumamba ng tatay. Sabi niya, ang unang nakita ko yung kaayusan. Ang napansin kong unang-una, maayos ang kanilang mga pananamit. Pagkatapos ay ang napansin ko nga, Jakong at Jakonesa, na may taga-ayos sila kung saan uupo. Yung hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki. Nung dati namin kasing reliyon, kung gusto mo pumasok, kung saan mo gustong umupo, pwede. Sabi ko, ganito pala dito, hindi ka mamimili kung saan mo gusto umupo. Ay kauna-unahan pa naman kami noon ng tatay, eh di doon kami pumupunta sa unahan. At napakatahimik, lahat nakikinig. Wala kang maririnig, nag-uusap o palingon-lingon. Lahat nakatuon doon sa ministrong nagtuturo ng aral. Habang nagtuturo siya, hawak niya naman ang Biblia. Sabi ko talagang ang ginagamit nila, Biblia. Walang iba. Kinausap siya, tinanong lang siya, kasimple lang ng tinanong sa kanya, Tatay, mag-iiglesia ka ba? Nagulat kami, sagot niya, opo. Doon talaga, nagulat talaga kami, opo, pati mga anak ko mag-iiglesia. Yung dalawa kami ni Annabel. Hindi ko po akalain na nung mga panahong ako'y nasa Mandaluyong, yung mga kapatid ko pala, yung tatay ko, yung isa ko pang kapatid na si Annabel, at namalayan ko na lamang po ay Iglesia na ni Cristo sila. Hindi na kami nag-aaral noon. Hindi na kaya ng mga magulang ko paaralin kami ng college. Pero bago kami magtapos ng high school, pinangakuan ako ng madre na i-apply kami ng scholar at papag-aralin kami, patatapusin kami ng college. Pero bago dumating yung approval ng aming scholarship, iglesia na kami ni Cristo. Kababautismo ko pa lang, isang buwan pa lang akong nabautismuhan, pinatawag na kami para interviewin. Ngayon, sabi ko, paano kaya ito sa isip ko? Iglesia na ako ni Cristo. Pamimiliin ba ako? Ay nadinig ko sa aral na iglesia ni Cristo, maging makatapat ka lang sa Kanya, unahin mo siya sa lahat ng pagkakataon, hindi kanya pababayaan, bibiyayain kanya, tutulungan kanya, gagawa siya ng paraan para ikaw ay matulungan. Ngayon, nung naisip ko yon, ano ba talaga pipiliin ko? Yung bang pangarap ko na makatapos ng pag-aaral? O aking pagka-iglesia ni Cristo. Nag-interview ko,
pinagtapad ko po na hindi ko na po tatanggapin ang scholarship. Mananatili po ako Iglesia ni Cristo. Tatapos po noon, nag-usap sila. Ang pagkatapos kong pong magpasya na piliin ko ang Iglesia ni Cristo, hindi po nagbago ang pasya ng mga madre. At yun ay alam ko na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ito ay matupad. Pero ang nanay ko, kahit sabihin pa natin ang nanay ang unang nakinig, ang nanay pa rin ang ayaw kasi takot na takot siya sa kamag-anak niya eh. Siguro marami siyang naging utang na loob sa kamag-anak niya. Iniisip niya yung kanyang mga kamag-anak. Uusigin siya. 4 na taon namin pinagpalata nanay ko eh, bago siya natawag sa iglesia. Bago siya matawag sa iglesia, natatanda ko, na-stroke siya doon. Bago ako mag-graduate ng high school, nagagalit yung kamag-anak namin kasi nga, kaya daw na-stroke ka nanay, ay kasi nga daw, nagagalit ang mga santo. Minsan, hinaharang nila yung mga ministro, mga kadiwa, mga diakono, diakonesa, pumupunta o dumadalo sa amin ng gawain. Hanggang sa ang minsan, meron pa kaming kapitbahay na nagwawala dahil dyan. So, kesa sa kami ay mapaaway, dahil total lahat naman kami, ako ay malapit na rin magkolehiyo, minarapat namin, doon na kami mag-stay sa Harvey Hills kasama na ng nanay ko, tatay ko. Doon siya nagpadoktrina, hindi sa Alfonso. Paglipas ng panahon, mga ilang taon pa ang dumaan at siya po ay isa sa nabautismuhan, kauna ng nabautismuhan kasama doon sa templo, central. Yung aming bahay doon na maliit, na bagya pa naming napagsikapang ipundar na magkakapatid, ay napilitan ring ibenta ng nanay ko kasi pati bahay kasi namin, naalala ko, binabato nila yan eh. Akala ko nga nung minakapakinggan akong istorya ng isang Iglesia ni Cristo na binabato, hindi mangyayari sa amin yun. Pero talagang buhay na saksi, natutupad lang sa amin ang hula ng Iglesia. Kaya nagpapasalamat naman kami dahil, di ba, sabi nga pag-uusig ay bahagi ng iyong pagka-Iglesia ni Cristo. Ang turning point ko po, kaya umanid po ako sa Iglesia ni Cristo, ay sa dahilan na hindi pala ang kasabihan at pamahiin at saka mga tradisyon ang makakatulong, kundi ang Ama lang na nasa langit. Naunawaan ko po sa pagtuturo sa Biblia, ang anting-anting at aglimat ay labag sa utos at karmaldumal pa sa harap ng Diyos. Totally inalis ko yan eh, nung mag-iglesia ako ni Cristo. Inalis ko talaga yan. Hindi naman pala yan totoo eh. Bakit ko pa susundin ang mga yan? Ang naging turning point ko po sa pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo ay ang kahalagahan ng sugo. Kung wala namang sugo, hindi natin makikilala ang Iglesia ni Cristo. At naninindigan kami, sumasampalataya na Iglesia lang ni Cristo umalit sa pagdating ng paghukom. Masaya po ako dahil ang pamilya ko ay lahat iglesia, masisimula, at may mga taglay na mga tungkulin. Napakalaking pagbabago nung kami ay naging Iglesia na ni Cristo lahat. Tinuturing ko pong tagumpay kasi nga po, payapa ang buhay namin. Lagi po kaming pinapatnubayan ng aming taga-pamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo. Ang aming pamilya sa kasulukuyan ay masasabi kong masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula sa panganay na isang katuwang sa ministeryo. Karamihan sa amin ay may tungkulin sa pananalapi. Meron diakonesa at meron din namang diakono. Maging ang aking mga pamangkin ay lumusong na rin sa pagmiministro at ang iba naman ay masisiglang may tungkulin sa iglesia. Yung mga ibang mga pangarap ko na gusto kong maabot, dahil dati nga po kaming mahirap at wala kaming kakayanan talaga. Yung
yung aking kagustuhan na ako'y makapagtapos ng pag-aaral ay naipagkaloob po sa akin talaga. Ang pakiramdam po namin ay lalo kaming naging malapit, lalo kaming nagbuklod-buklod. Hindi man kami talagang yumaman, pero nakikita mo talaga na lahat kaming magkakapatid talagang gumanda ang buhay dahil sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Nakita ko sa amin yung matinding pagmamahalan sa isa't isa dahil kami nga ay nagkakaunawaan na bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung dati ang hinahagad namin masaganang buhay, ngayon mas hinahanagad namin na manatili kami sa banal na iglesia. At yun po yung aming ituturing na pinakamalaking kayamanan.